Nako, 11 senador nakatikim ng sermon dito kay Cayetano, no? Makikita mo talaga litaw na litaw yung katwiran ng isang tao na talaga may malasakit at may talino, no? Patungkol sa bayan, no? Hindi katulad ng iba, no? Napipre sila. Hindi naman natin sinasabi na wala silang malasakit ang mga pingtawa. Meron din naman yan. Kahit sila one bull meron yan. Kaso nga lang, napipre sila. Bakit? Kasi may tinitignan sila, may pinangingilagan sila. Sino yon? O, alam nyo na, nagpapakatutayan sila One Bull at sila Pinky doon sa amo nila. Kaya hindi sila makagawa ng maayos para sa ating bayan, no? At dyan sa Senado, kaya siya nagkanta lito-lito, kaya siya nagkakagulo, nagkanta away-away, dahil nagpapakatuta sila doon sa kanilang amok, no? At eto, si One Bull, sa kahihiyan, ha? Talagang lulubog na sa kinauupuan niya, gusto na mag-walk out. Oh, gusto niya na mag-walk out dyan, malamang sa mana. Biruin mo, pinahiya ka ni Amy, tapos ipapaya ka lang ni Cayetano. Ganon din si Pinky, pinalagang ka ni Cayetano. Hindi niya inaasahan eh. Hindi naman, alam mo, hindi naman talaga puwapal si Cayetano kala Pinky. Hindi siya puwapala kasi ginagalang niya yan yung mga superior niya, yan yung mga naunang senador na ginagalang niya, no? Matagal bago nila bastusin yan, pinag-isipan. Ngayon nabastos sila, no? Talaga kabastos-bastos ang ginawa ni Cayetano sa kanila. Di ho ba? O ngayon, ito, pag-usapan natin ito na talagang himay-himay natin kung sino ba talaga nakakahiya. Yung Senado o yung ginawa nila sa Senado ng flood control o yung sahor. 'Di ba? May mga vlogger pa kagaya na isa. May isa yung Juding, no, nagpo-post. Ang tinitira lagi niya si Marcoleta pati yung INC. Tinitira niya lagi yung INC. Kala mo inahamon niya talaga, tapang-tapang niya eh. Oh, wala namang ginagawa sa kanya ang INC. Akala mo maraming alam eh. Oh, lahat na lang alam niya eh. Lahat na lang kontra siya eh. Lahat na lang ng post niya sa libo-libong sa isang araw kapag post siya ng mga 200, siguro puro caption. Talagang lahat na lang mali sa kanya eh. Lahat tama eh. Lahat ng tama, lahat ng majority, lahat ng sumu-question sa administrasyon, mali. Ano 'yun? Pag ba sinabi namin na ang flood control issue nasa na, mali kami? Ha? Pag sinabi ba namin, asa na yung flood control issue? Bakit niyo tinatalakay? O, maliban na lang sa ngayon, syempre, ang blue ribbon na ngayon si Pia sa si Marcoleta. Pero noon, pag kinestyon namin, ang sabihin nyo, huwag kayong mga siyang ganyan-ganyan, invento lang kayo. Ibig nyo sabihin, invento lang pala sinabi ni BBM? Ha? Invento lang pala yung pinangunahan niya yung investigasyon? Ha? Di ba? Etong mga to, ang gusto lang talaga nila, ipagtanggol yung mga amo nila. Pero mag-create na para sa taong bayan na ikabibenepisyo, hindi nila kayang gawin niya kasi wala naman talagang ganun ang ginagawa nila. Nagets nyo? Ipinatanggol nila yung amo nila, no? Nagpapakatuta sila doon. Pero pag yung usapan tungkol sa flood control issue na para iaangat yung bayan, kung anong magiging resulta, yung bahay, yung krisis, lahat ng gutom, hindi nila kayang agapan, hindi nila kayang kwento ya. Ganyan ang mga vlogger ng mga loyalista. Hindi naman lahat, no? O eto, pakinggan natin si Cayetano sa kanyang malagkit na sermon dito sa 11 senador na talaga napahiya sila eh. Oo, eto po, pakinggan po natin. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat membro ng Senado na hawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Oh, ipapaintindi ko sa inyo kung ano ibig sabihin hawak ang beat. Ibig sabihin, lahat ng senador ngayon, nakapokus lahat. Pag sinabi nagsetang ang isang senador makapangyarihan yan. Lalo, isa sa mga pinakamataas na posisyon sa Pilipinas yan. Pag nagsalita yan, talagang hawak nila ang beat, paniniwalaan sila. Di ba? Yan ang senador. Let me start with a biblical principle. Kung anong ating itatanim, yan ang ating aanihin. O, tama. O, galit na galit sila dyan. Anya, ang sama-sama mo, nagbibiblia kapag ginagamit pa Biblia, mali ka. Ang masamang tao, sino man, mas tinatanggap nga ng Panginoon yun eh. Woo! Ikaw, masama, ayaw mo sa Panginoon. Kasi paniniwala mo, pag masama ka na, pag tumawag ka sa Panginoon, ayaw sa'yo. Ito, ang masama, mas tinatanggap nga ng Panginoon yun eh. Naparito ako, hindi para sa para sa makasalanan siya naparito. Di ba? Yung mga yan. Gumagamit niya ng Bible verse eh, masama ka naman. Ako nga eh, ang sama-sama ko eh. Pero nagamit ako ng Bible verse. Yan ang tunay na Kristiyano. Inaamin niya ang pagkakamali niya. Inaamin niya na makasalanan siya. Hindi ako anya karapat dapat sa'yo, Panginoon. Sila, karapat dapat sila. Tawag dyan, mapagpaimbabaw. Baliktarin po natin. Ito po ang
ating inaani ngayon. So, balikan natin ano ba ang ating tinanim. So, allow me to put on record 3 topics. First, ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador? Number 2, when we talk about the dignity ng Senate at yung kasagsagan, kailan ba nag-umpisa yon? And pangatlo, na tingin kong pinaka-importante, ano ba priorities natin and how do we move forward? So, dun muna tayo sa ano ba ang karapatan at responsibilidad ng bawat senador. Gusto ko pong sabihin sa sarili ko at sa bawat miyembro ng Senado na hawak mo yung beat. Mga senador, hawak natin ang beat. Ano po ibig sabihin? Hawak natin ang mic, lalo sa mga panahon na to. Kahit sino po sa atin ang magsalita ay news sa panahon na ito. So kung pipiliin natin ay pag-usapan ay edukasyon, katulad ng sinabi ni Senator Bam sa kanyang vlog, yun po ay mapupunta sa record. Kung pag-uusapan natin agriculture, agricultural smuggling, problema sa taniman ngayon, problema sa fertilizer, pag pinag-usapan po natin yung 7% inflation, pag-usapan natin ilan araw pa ba meron tayong gasolina. At yung po ba ay katulad nung the last... Hindi nila pinag-uusapan niya. Pati yung mga ibang vlogger, pati yung mga trolls, hindi nila pinag-uusapan niya. Pinagtatanggol nila. Dapat ang gawin nyo, pagtanggol nyo sa inyo, mag-angat din kayo ng dapat gawin. Halimbawa, pinagtatanggol namin si ganito. O pinagtatanggol namin si ganitan, si ganyan, pinagtatanggol namin. Dapat sabihin nyo rin yung pagkukulang niya. Eh ayaw nyo eh. Di ba? O ba't di kaya niya nag-iimbestiga? Di ba? Bakit puro impeachment ICC ang pinapayagan mo? Hindi ka nga nag-utos pero pinapayagan mo. Di ganun din. 60 days na dagdag ng dagdag o panipis na po ba ang supply worldwide? Pag pinag-usapan natin, fiscal space po natin at dolyar sa peso, hawak po natin ang beat eh. Tayo po ang pwedeng magdikta kung anong pag-uusapan. Pero tignan po natin yung interview since May 11. Dalawa lang naman eh. Paano palitan muli si Alan Cayetano? At pangalawa, bakit bumaksak ang dignidad ng ating Senado? Okay. I'm talking in general ha. Pa isa-isa po. Yan ang totoong talagang nagbabasa ng Biblia. Akala kasi nila pa nagbabasa ng Biblia, kailangan, uy, tama na. Pag binatukan ka, tama na. Bait-baitan. Yan sila eh. Di ba? Ayaw ng Panginoon yung ganun. Kaduwagan yun. Yeah. Si Kristo nga lumalaban eh. Di ba? Dun sa may mga ibang talata ng Biblia talagang binabo yung simbahan dun sa May ito kasi, kaya nabanggit ko yun, ito kasi lumalaban. Di ba? Pinalagay niya si Subiri, pinalagay niya si BBM sa debate, pinalagay niya si sino ba mga pinalagay niya? Talaga, di ba, sumisigaw talaga, pinapalagan niya yan eh. Di ba? Yan si Cayetano. Kita tungkol sa inflation. Kanina lang po, si Senator Raffy Tulfo ay sinabi nga niya na dapat yung mga importante sa ating bayan. Pero ito pong Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ang pinag-uusapan po yung 13-11. Pinag-uusapan fireworks. Pinag-uusapan papalitan. Naku, pahiya ka ngayon, Pinky. Pahiya ka. Sino ba fireworks nagsimula ng fireworks na yan? Si Pinky. Yung setang fireworks na yan, si Pinky. O ngayon, pahiya ka sa mentor ka. Mentor ka niyan eh. Alan, di ba? Hindi mo narinig dati? Mentor ka niyan. May mentor, Alakson. Di ba? O ngayon, pinapalagang ka ngayon. Di ba? Bakit? Yan ang kahayagan na sirang-sira ka dahil dyan sa flood control issue na yan. Eh kung ang gawin mo na lang, takwil mo na yung amo mo, ha? Total naman para sa bayan ka eh. Matatakot ka ba sa kanya? Matatakot ka sa kanya? Napag-itang ka? PMP chief ka, di ba? Matapang ka, matatakot ka. Di ba? Eh kung takwil mo na yung amo mo, na kung alam mong nagpapakatuta ka dyan, eh di sana taong bayan, mamahalin ka. Subukan nyo magkaisa dyan sa Senado, hindi nyo naman kayo makikipagkaisa sa mga Duterte o sa mga majority bloc. Magkaisa kayo sa flood control issue na kung saan balance lahat. Kung si Sara nagkasala, sige, parusahan. Alamin, ebidensya. Pero flood control, tapigin nyo rin. Iporso nyo rin yung flood control. Tanyo, mamahalin kayo ng taong bayan.
sabihin ko sa inyo, hindi kayo makikipag-alyansa sa mga majority. Hindi kayo makikipag-alyansa sa mga Duterte. Tutuklasin nyo lang yung flood control issue kung saan balance lahat. I'm at your service and I am at your disposal. Show me 13 hands or 13 signatures. I will even administer your oath if you want to. Ano po ang nasabi po last week? Bumaksak daw po ang Senado. And alam niyo po, kasundo ko si Senator Win. I wasn't joking. I was making him smile, but I would vote for him. Pero sabi niya kanina, ibalik ang dignidad ng Senado. Okay, I'll take it with good faith. Ang problema, Senator Win, yan ang narrative ng minority eh. Na simula nung Mayo 11, bumaksak. Mula nang bumagsak ang dignidad ng Senado. Mula na nagka-flood control at di ka nag-imbestiga, Pinky, at One Bull, dun pa lang bumagsak na ang Senado. Na huwag mo sabihin ngayon lang itong may 11 sumugod at nagpahit ng leadership, bumagsak ang Senado. Actually, dun pa lang nagsimula dun sa flood control issue, bumagsak na ang Senado. Actually, umaangat-angat yan dahil kay Senator Marcoleta. Yung nagpalit kayo ng leadership nung panahon na yon na si Senator Marcoleta tinanggal nyo, dun pa lang bumagsak na ang tiwala ng tao sa Senado, hindi dignidad nyo. Sinabi ni Senator Ping, may I allow and correct me Senator Ping kung mali. Sabi niyo yung biruan ngayon, mas mabango pa yung House kaso sa Senate at usually kasi mas mataas ang Senate. Biruin mo, mas mabango pa ang House? Akalain mo, yung House na kung saan lahat pinangalanan, ilang ba lang ba ang pinangalanan sa Senado na hindi naman pinangalanan ng Marine? Isa na naman si Sylvester Na 18 Marine, pati si Juan Bula, nakatanggap ng ilan lang Tapos si Jinggoy, si Chis, pinagbibintangan na lang. Pero hindi ko siya sabi wala kasalanan sila. Ngayon, ang House, ilan na pangalanan? Ang dami Si Pinky mismo, ikaw nagpangalan dyan. Sabi mo, mga contractor. Ngayon sabi mo, mabango yung House? Paano naging mabango yung napakaraming contractor na nandoon? Paano naging mabango sa'yo yun? O pinabababango mo sa paningin at pandinig ng taong bayan? Ikaw na nagsasabi niya mabango. Hindi ho ba, mga kababayan? Tama ho ba? I will take exception to that. Why? Because the Pulse Asia, if I'm not mistaken, in December 2019, when I was Speaker and Senator Soto was Senate President, the Senate was 66% and the House was 66%. When I was Speaker, pareho lang po ang trust rating, ang performance rating ng House at saka ng Senado. Bumaksak po ang Senado nung nagsimula po yung flood control. Dahil po, ilan ang binanggit sa minority. Pero ilang beses po sinasabi ng minority, bakit ganon? Kapag ka minority, may insertion daw. Pagka majority, amendment. Una, napakaraming ghost, tapos konti na lang. Tapos si Senator Jinggoy, ganito daw in-insert, tapos nung sinupina ng ombudsman ang LBRO, yung pong may hawak ng dokumento, wala naman pala. I won't go into that because I do respect the hard work that every single senator, may it be Senator Marcoleta, may it be Senator Erwin Tulfo, or our chairman, Senator Lacson. I respect the work. I disagree on many things, but I sapul ka ngayon, Pinky. One Bull. do not criticize. Did I say bumaksak dahil sa'yo? Sa'yo? Sinisisi si Cayetano. Ang nagsasabi na naman niya, mga troll Pati yung mga ibang vlogger manapapanggap na BBM vlogger. Pero nagsuswitch na kay Lenny. Ba't kayo magsuswitch? Kung talagang loyal kayo at talaga nakakita kayo ng maganda doon sa kay Bonget, hindi kayo magsuswitch kay Lenny. Hindi naman actually nagsuswitch. Biri mo, loyalista ka ni Bonget, nagsusuot ka ng damit ng Lenny. Ano ibig mong sabihin? Di ba? Yung mga vlogger ng BBM, tingin nyo. Bakit? Kung talagang loyal, hindi ka naman total loyal. Kung talagang naniniwala ka sa tao, doon, hindi ka magsusuot ng damit ng Lenny. Ibig sabihin, nakakahigit si Lenny sa kanya. Di ba? Ganun lang yun Kasi hawak natin ang beat Sasabihin nyo po, yes, but 24 tayo, yes. Pero kung 11 sa atin ang sinasabi, ang problema ay
si Cayetano, palitan yan. At 13 naman tayo na nagsasabing con-as yan at impeachment yan, etc. yan. E di 24 na tayo na yun ang pinapakinggan ng tao. Hindi inflation, hindi yung ekonomiya, hindi yung teenage pregnancy, hindi yung tumataas na bilang ng mga may AIDS, hindi yung problema sa PhilHealth. Tama yung mga binabanggit ni Cayetano ngayon talaga, no? May malasakit, no? Nabanggit niya pa yung mga ganon, yung mga, alam niyo na, di ba, yung teenage, ano, nabanggit niya pa yun. Ibig sabihin, biblical talaga siya. Yung kasi bawal ng Biblia eh. Yung mga yun, yung mga binanggit niya, yung mga ganyan. Tignan mo talaga, makikita mo yung tao pag may aral ng Biblia, no? Hindi ka tulad ng bulagaan dyan, si Juan Bull. Joke lang daw. Hindi po nakawalan ng flu vaccine ng ating DOH. Napakarami pong issue. Mr. President, bakit po ba na yung linggo ng May 11 ay naging napaka-masalimuot para sa atin? At yung po ay naging bullseye para sa marami. First of all, hindi po nanggaling sa bagong majority na kapag ka nag-take over etong majority na to, ay i-dismiss po ang impeachment. I-delay ang impeachment. Magiging partial ang impeachment. Kailan po niyo ako narinig na sinabi ko yung dating majority o minority ngayon? Pagka kayo ang majority, siguradong ma-impeach, siguradong guilty si Vice President Sara. Wala po. Kasi nirerespeto ko politika nyo. Pero once na mag-oath kayo, naniniwala ko, impartial na kayo. Mahirap maniwala. Mahirap sa mga statements nyo tungkol sa Vice President. Mahirap maniwala na kayo'y magiging impartial. Di ko nilalahat. Bakit ganito magsalita si Cayetano? Na parang tila yata patas siya kay Sara. Ganito lang kasimple yan eh. Si Marcoleta gaya ng istan niya eh. Na kung talagang si Sara may ebidensya para talaga ma-impeach, wala silang magagawa, ma-impeach si Sara. Kaso, nakikita pa lang wala pa sa Senado. Ang impeachment na yan, sahor lang yan. Bakit? Unang-una, si Madriaga pedidiinan nila na si Sara, anya ito, ebidensya. Anak ng tete, nagpa-picture lang sa'yo. Sinabi nila, sila lang may sabi noon, mga crocodile farm, na si Madriaga ay ebidensya kay Sara. Wala sila matibay. Pag yan nakita ng Senado at gusto nyo, pinklawan pa maging theater judge, tignan nyo kung talagang patatatalab. Walang bias, ha? Tignan nyo. Kung meron at wala, tignan nyo. At alam ko, wala talaga. Ilan lang po sa inyo. But I recognize it's the same for us. Nahihirapan kayo maniwala na yung ilan sa amin na malapit sa Vice President, ako personally, malapit ako sa dating Pangulo, hindi po ako malapit sa Vice President. Pero kung ako'y maniniwala na kayo'y pwedeng maging impartial, why can't you give us the benefit of the doubt that we can also be impartial? Even Senator Padilla, who's very close to the Vice President, na ang dami ng statement, sabi niya, kaya nga nagsasalita bago mag-oath kasi once na mag-oath, susundin niya yun. Ako po'y Kristiyano, siya po'y Muslim. Pero pareho kaming naniniwala, brother, di ba? Na once nag-oath ka, kasalanan sa Diyos ang wag sundin yung oath. So, hindi nagpapakabanal si Cayetano. Totoo lang sinasabi niya. Ang hirap kasi sa mga to, ang pagkakilala sa pagiging maki-Diyos, yung hindi ka nagagawa ng kasalanan, uy, wag yan, uy, dirty, uy, mga ganyan, mga matapabobre, yung mga ibang pinklawan, ganyan, maka-Diyos ko, no. Ang mga katwiran, magsimba na lang dyan sa kahit higaan niya, at least tumatawag siya sa Diyos, hindi siya magbabasa ng Biblia, nagkaroon sila ng sarili nilang paniniwala, yeah? Yan ang pinakaayaw na ayaw ng Diyos, yeah? Mabuti na maging kasalanan ka, at least alam mo, inaamin mo makasalanan ka, pero tumatawag ka sa Kanya. Pero wag mo na maabusuhin. Yeah. Madam President, it's a two-way street. What's the difference? The difference is the minority keeps speaking outside the session hall na hindi natin basta't masagot. Senator Amy is speaking in the session hall na lahat sila ay pwedeng tumayo. Number two, outside the session hall, walang out of order. Dito po meron. I'll go to that later kasi meron naman po tayong rules at may way forward tayo. But the first thing po, yung binansagan po ang majority na
Ang dahilan daw po ay yung impeachment. We've proven that wrong. Ang dahilan daw impeachment ang wala. Una pa lang, wala pang kaguluhan dyan eh. Wala pang palit minority. Wala nang impeachment na mangyayari kasi 60, hindi niya, walang kulang nga sa numero. In fact, I'll Saka ayaw din ng Iglesia ni Cristo at ayaw ng malaki na impeachment na yan. Ayaw na lang. Di ba? ask for another caucus tomorrow to finalize matters regarding the impeachment. Hindi lang Iglesia ni Cristo may ayaw dyan. Malalaking grupo ayaw dyan. Di ba? Talaga mga karamihan niya. Ang may gusto lang dyan, yung mga kalaban si Sara, pati mga Pinklawan. Because on Thursday, may final meeting naman yung secretariat, yung magiging clerk of court, and we want to get your inputs. Secondly po, Senator Bato, he's a member of this establishment. He is entitled to go here and to vote. Bakit naging issue na pumunta dito para bumoto lang? The leadership of the Senate determines the direction of the Senate. The Senate is the last line of defense when it comes to democratic issues or issues that affect our democracy. That's been the history of the Senate, pre-martial law and after martial law. Kaya nga yun ang hinala, bakit inabolish ng martial law? Because the independence of the Senate is very important. Yun po ang ginamit sa akin ni Senator Coco then Senator Tito Soto, who I respect. During Duterte's time, sabi nila, we have to have an independent Senate. Wag si Alan kasi masyadong malapit. Well, I'm the first. Ayaw nila kasi, si Alan matalino, abogado matalino. Sila kasi hilaw. One now of 4 SPs since 2022 na hindi ko makaklaim na malapit sa presidente. Have any one of you given us the benefit of the doubt that we will have an independent Senate? Hindi ko na narinig yun eh. Panay sinong malapit sa Malacanang? O yan, walang gagawin niya kundi lalabanan ng Malacanang. Eto, ganyan. Yan ang usap-usapan. That's the not so secret. Nilabanan ba ni Cayetano ang Malacanang? Kaya nilabanan ba? Si Marcoleta nilabanan ba niya ang Malacanang? Ba't kaya nagagayad sa kanya? Sa kanila? Ha? Ang nagtuturo, papunta sa Malacanang, ha? Yung mga tao sa salita, at yun ang gusto imbestigahan si Hector Marcoleta. Wala siya sinasabi na si Bongit ang mastermind o si ganito mastermind. Ang nagsasabi, yung mga tao na lumalabas, lumilitaw. Badriaga, Diskaya, 18 Maris, ano, peki lahat yan? Eh, kung peki pala lahat yan, wala may kasalanan. yung mga district engineer, ginawang state witness. Di ba? Why can't we bind together? Sila may defensor, yan talaga tahasang sinasabi nila. Yan, na ang mastermind si Bongit. Sila Amy, sila Roque, o sila, magahit kayo sa kanila. Karapatan nyo yun. Pero sila Marcoleta, sila Cayetano, wala naman sasabing mastermind kung sino. Tinitira ba nila Malacanang? Hindi naman na. Ba't parang nagigilty kayo? Di ho ba? Ganun lang yun eh. Bakit nagigilty sila? Wala naman tiyasabi itong mga to eh. Isuriin nyo, sige. Minority, majority, and be an independent Senate. Not to confront the executive, to collaborate, but also as checks and balances. Last point po, before I go to a way forward. Ba't ba nag-umpisa to at ba't ba nangyari yung May 13? Trend is that we ordered, arrested, Hindi ko na pinakita yung video. because they're held in contempt yung mga NBI agents who nakipaghabulan kay Senator Bato. When they were leaving the building, nagtutulakan, kinuha ng mga taga-NBI at ginulpe si Terence Lim. Yung Just isa- to clarify so that everyone knows, Terence Lim is Senate Is Security. Senate Osa, our Osa. employee. Yes. At yung isang taga-Osaan naman ay hinarangan at tinabayhan ng isang taga-NBI. Nung gulpi at dapa na siya, lalo pang ginulpe, ayaw siyang palapitan. Tama ha, detalyado to. Ang ganda maging SP talaga to eh. Yung SP si One Bull, si Tuta One Bull, walang ganito eh. Sa medical. At nung siya'y binuhat, dinadala siya at pinusasan at dadalin siya sa sasakyan ng NBI para dalhin sa NBI. Okay? That's inside our premises. Have I heard anyone
say that the dignity of the Senate is at stake here because the NBI Wala si Juan Bull niya. Oo, wala sila niya. Ayaw nila mag-imbestiga. Wala sila niya. ay nanggulpe sa loob ng ating premises, ayaw sumunod sa order ng Senate President at tinatakot pa ang ibang OSAA at isasakay sa kotse at dadalhin sa NBI. Biri mo, Senate President na ng Pilipinas, nagsasabi na mga NBI, huwag kayo papasok dito kasi nasa custody kayo ng Senado. Hindi nyo sinusunod yun. Hindi ho ba? Doon nga lang sa bakanteng lote, no trespassing eh. Di ba? Bawal pumasok, tapos papasok ka. Hindi naman, Isa lang po sa minority ang narinig ko po. Si Mig Subiri, former Senate President. Did you ever hear me say anything about that? No. Because we're all waiting for the independent investigation. Do you have the video para kitang-kita? No, show the whole video, yung hanggang binitbit sa kotse. O kaya yung CCTV. Hindi pa nakita nung maraming senador to. Madam Chair, that's one reason. Sinermonan. Ito mukhang basang sisiw yung mga 11 senador eh. Sinermonan ni Cayetano eh. Na hindi ko sinisisi yung iba sa minority. Kasi ako mismo, hindi ko nakita yung buong, yung buong video. That's why I have communicated to everyone, including to the NBI. Mag-inhibit sila, tapusin natin ng buong buo yung investigasyon para makita natin kahit yung yung CCTV muna. But the point is, Madam Chair, paglabas pa lang dinukot siya, ginulpe, ayaw palapitan sa medical. Isipin niyo po sa loob ng sarili nating remember, Madam President, this is not a department. We're not the DOJ, the DOLE, DSWD. We are a branch of government. The Constitution says we are a co-equal branch. Ang OSAA ba pwedeng manggulpe sa loob ng Malacanang? Ang OSAA ba pwedeng manggulpe sa loob ng Supreme Court? Pero ba narinig ko yung dignity natin, Europe? Yung ating dignity ay giniba dahil sa NBI? Wala po eh. Si Alang Cayetano pa rin ang pinagbibintangan nyo. Bakit ako ba nang gulpi dyan? Di ba? Akala inutos si Cayetano. Sino ba nag-utos na papuntahin hindi papuntahin. Payagan dyan si Teriling. Pati yung ahensya na pumunta dyan. Na alam naman under custody. Na, palagay natin si Bato, mali yung ginawa niya. Nagtago siya dyan sa Senado at ginamit niya yung Senado para magtago siya. Yun ang paraan niya para hindi siya sabi ni Robby, kidnapin eh. Yan ang paraan niya para hindi siya dali sa daig eh. Kung ako hindi ako pabor pag si Bato ay nagtago sa Senado kung ang arrest warrant ay galing sa Pilipinas. Hindi ako pabor. Pero pabor ako kung magtago siya sa Senado ay ang arrest warrant ay galing sa dahig. Biruin mo, Banyaga. Di ba? Hindi naman tayo kahit sa Banyaga, no? Pero nakakagalit lang kung talagang tayo ay panghihimasukan tayo. Kung senador ng Pilipinas, gustong ginagamit pa ang ahensya ng gobyerno natin, ng ICC. Hindi po ako ang pumayag. If you see the video, more than 20 agents of the NBI were allowed in on May 11. And we already napagtagpi-tagpi. The OSAA then and the SecGen were meeting. They even inspected the helipad and all parts kung saan pwesto yung mga NBI. So again, at this point, I'm not making a conclusion. At this point, I'm not pointing fingers. So let me move to the last point. Moving on, moving forward. Do you have the video ba? Binubugbog ng NBI sa loob ng Senate premises. At nung binugbog na, ayaw pandalin sa medical. Ayan, nakatayo na. Footage ng GMA yan, may footage din na. Dinadala sa kotse ng NBI. Pwede ba yung OSAA na kunin ang taga-PSG at isakay ng sasakyan ng Senate at kunin sa Malacanang? Pwede ba yung OSAA pumasok ng Supreme Court at kunin yung isang security ng Supreme Court at isakay? Pwede ba yun? Di ba? Pwede ba yun? Hindi niya nabigyan ng Hindi niya nabigyan ng pansin yung mga Cayetano yan. Ngayon lang eh. Pero kung makagalit sila kay Cayetano, wagas. Di ba? Ito dapat magalit ang mga senador nito eh. Hindi niyo naman wala naman sa minority na nagtanggol sa gwardiya na ginulpi. O akala ko ba yung dalawang
tulpo pag ganyan mga gwardiya naaapi na. At naapi na yung tao, nabugbugan na, nasingit sila. Bakit tahimik sila? Tungkol dyan. Yan, pinusasan, isasakay sa sasakyan ng NBI. I am 1,000% sure, 10 times over 100% sure, that hindi to inauthorize ni Senate President Soto. In fact, when this happened, ako na ang Senate President. So I'm also 1,000% sure na hindi ko to inauthorize. And if you look at our rules and the Constitution, Mo, scripted pa rin ba yung paghuli ng NBI doon sa gwardiya? we have jurisdiction over our premises. So, dun sa nagsasabing hindi inatake ang Senado, sige, nagpipigil na nga ako, hindi na nga ako nagsasalita eh. Pero nakita nyo nangyari yan. So, ano yung context ng CONAS? I don't take it against Senator Soto, Senator Lacson, Senator Bam Aquino, Senator Kiko. They were not senators from 2022 to 2025. When Senator Mig Subiri and the rest of the group had to deal with the PI issue. Okay, that's in the past. So moving na. Okay. So I think lahat naman po tayo na ilabas na natin ang ating mga opinion. And I'm not stopping anyone from talking. It's a holiday on Wednesday. It's a day that Muslim Filipinos will be celebrating. Dapat makiisa po tayo sa paniniwala ng bawat isa out of respect, not sa same paniniwala. And I'm not suggesting we stop talking about politics. I'm suggesting number one, na pagbigyan ako ni Senator Amy na i-withdraw instead of strike off. Bakit po? Nakalagay kasi sa rules natin, any statement, and I paraphrasing, no, that offends a senator or the institution. No, so theoretically, may sabihin lang aking kaibigan Senator Migs, even if it's correct o hindi. It's the reason for this rule. What rule is that? That's Tignan mo magbabasa ng rule. Si Juan Bull, walang ganyan. Magkukwento lang siya nakaraan. Dati niya si Miriam, dati niya ganyan-ganyan, dati niya ganyan-ganyan. Sapat na yun. Mga nakaraan niya. Ito talaga may book pa, may libro pa siya, rule. Parang si Senator Marcoleta Yeah. No senator under any circumstance shall use offensive or improper language against another senator or against any public institution. This has happened many, many times in this August hall. This has happened. We offended each other. But why do you have this rule? Because we're collegial. The reality is we have to go home tonight upset at each other. But we have to go back tomorrow and work. Yun yung spirit nung sinabi ni Senator Pia na nangamusta ba? Because siguro sa lahat sa atin, bukod sa hindi siya mapolitika, she genuinely treats everyone here as her friend. So when something traumatic happens, many of our kababayans don't know that while myself, Senator Mark were in my room, Senator Lawrence, Senator Camille, and Senator Pia, once the security find out na barilan na, rushed into my room, turned off the light, then pushed them into a smaller room. Binibidyoan daw sila, si Laketano, lights, camera, action daw. Ang nagbibidyo nun si Torion. Nandun sa loob. Abogado niya, ni Bato. May cameraman daw sa loob. Habang naka-live sila Cayetano, si Torion nagbibidyo ng pagano, no? Siya ni Torion. Hindi nila alam yan. Kitang-kita naman May cameraman daw nandoon na scripted daw. Yung banyo. Diba? So, it's traumatic. You may criticize what she said, how she said it, etc. But akala ko ba all feelings are valid? Bakit pag na-trauma yung nasa majority ngayon, mali. Pero pag na-trauma yung minority, okay lang. Diba? I'm talking in general. Whether you talk about green, yellow, pink. So, labas na ako dyan. Hindi naman ako Senate President ng buong bansa in the sense that I'm not elected like the Vice President and the President. I'm Senate President, but I am the servant leader of the 24 senators, including Senator Bato. I'm here at your service.
Kung papayagan ako ni Senator Amy, then I'll ask her to withdraw. Number two, kung papayagan ako ng minority, tomorrow let's talk about the impeachment, but let's also talk about what are your priorities. What are our priorities? Let's use the last few session days. You want to talk about changing the Senate President? I won't take it against you. It's your right. Pero wag tayo dun sa yung integridad ng institusyon kasi syempre, didepensa kami. 'Di ba? Dahil ang tingin namin, bumaksak na to dati pa. But we're not pointing fingers. Doon pala sa flood control, bumagsak na yan. Bakit bumaksak? Mas umaangat nga ngayon si Cayetano, at may blue ribbon si Senator Marcoleta eh. May imbestigahan na ulit eh. We're just letting history judge it. Sabi po nung iba, fresh start. Bakit? Hindi ba fresh start pagdating ko? Hindi pa nga ako nagsa-start, inuupakan na ako eh. Ganun na ganun nangyari sa SEA Games. When I was Secretary of Foreign Affairs, not a threat, serving everyone, wala akong problema sa SEA Games. As soon as I ran for Congress at sinabing magsi-speaker, kaliwat kanan na yung banat sa akin. But we proved them wrong. Nanahimik kami, overall champion, most number of gold medals, and it launched the careers of many in the Olympics. So again, I can take that attitude. Sa SEA Games, nagpagulpe muna ako. Actually, wala naman akong choice. Pero hindi kami gumante. Bakit? Because in the end, the performance will decide or will dictate whether we were justified or not yung mga pinanggagawa. So the same with me. Judge me as Senate President every single day, every single Detalyado, no? Ang galing, no? Iba kay Juan Bulbulagaan. week. Kung tatagal ako ng 1 month, 2 months, edi for 2 months, 3 months. Yung Sherwin kaya, yung Sherwin Gatchalian kaya, ganito rin kaya magsalita? Tingin ko hindi eh, no? 4 months, di ba? Pero yung inuunahan, hindi pa nga nag-uumpisa, fresh start na, medyo foul naman yon. Yes, it's political, pero medyo foul naman, di ba? So I guess yun lang naman po ang spirit ng ating mga privilege speech dito na very political. Can we go back and start talking again about health, about education, about that's why we were unanimous in retaining and again putting Senator Win as the chairman of the Protect Committee because he was doing a good job in how the government can help us, no? So again, my speech is not perfect. You want to interpolate me in a later date, etc. But lahat nung nasa minority may tama kayong sinabi kanina. Sabi niyo po, people are watching us. So Senator Amy, the ball is first in your hands. Afterwards, it goes to the minority. Thank you for giving me this. Sandali lang po, Senator Padilla, na hindi ko tataasan ng boses, brother. Okay, maraming salamat po sa iyo. Okay, di ba nakuha pa magbiro, no? Ang ganito lang po muna tayo, nakita natin ang pinagkaiba nila, no? At talagang dito ay napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman at isang makabuluhan talakayan, no? At isang komentaryong punong-puno ng karunungan at kaalaman, no? Ingat lagi kayo, paalam sa inyong lahat.